Nagising si Jasmine sa masarap na pakiramdam dulot ng pagkakasubsob niya sa isang mainit na bagay. Napabuntong hininga siya. Wala pa sana siyang balak bumangon, ngunit nang maramdaman niya ang banayad na paghinga at pagtibok ng pusong kinasusubsuban niya, napadilat siya at mabilis na nagangat ng tingin. Tuluyan na siyang nagising nang makita niya ang natutulog na mukha ni Amir. Ilang pulgada lamang ang layo ng mukha nito sa mukha niya. Lalo niyang napagtanto kung gaano kaamo ang mukha nito. Mas mahaba pa ang mga pilikmata nito kaysa sa mga pilikmata niya. Ang malambot na features ng mukha nito ay pinagaspang ng 4 o'clock shadow sa mga panga nito. Ang mainit na hininga nito ay tumatama sa mukha niya, na nagdudulot ng kakaibang init sa dibdib niya. Mukha itong mabait kapag tulog. Parang natutokso siyang haplasin ang mukha nito at pupugin ito ng halik. Napaigtad siya nang bigla itong kumilos. Ang akala niya ay nagising na ito, ngunit sa halip na dumilat ito, humigpit pa ang pagkakayakap sa kanya. Isinubsob pa nito ang mukha nito sa kanyang leeg, kapag kuwan ay naramdaman ang pagbuntong hininga nito. Huminga siya ng malalim upang pawiin ang tila pagwawala ng puso niya. Nang kumalma na siya, maingat na kumalas siya rito, dahil baka atakihin siya sa puso kapag nanatili pa siya sa mga bisig nito, pagkatapos ay bumangon na siya. Sinulyapan niya uli ito at hindi niya napigilang mapangiti. Matako talaga sa tulog ang lalaking ito. Naalala niya na hirap siyang gisingin ito, noong nasa hotel room siya nito. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari ng umagang iyon. Nag-iwas siya ng tingin dito, dahil biglang nag-init ang kanyang mukha. Umiiling na tiningnan niya ang wristwatch niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niyang 8:00 na ng umaga. 9:00 magsisimula ang conference na pupuntahan nila sa araw na iyon. Mabilis na bumaling siya kay Amir. Amir, gumising ka na. Malilate tayo sa conference, malakas na sabi niya habang niyuyugyug niya sa balikat. Nang hindi ito dumilat ay lalo pa niyang nilakasan ang pagyugyug dito. Hey, Amir, umungol ito. Nakahinga siya ng maluwag nang bahagya itong dumilat. Akmang lalayo na siya rito nang hawakan nito ang braso niya. Kumabog ang dibdib niya. Jasmine, mahinang tawag nito sa kanya. Bakit? Kumurap ito, sa katila nakahinga ng maluwag. It was just a dream, anito na tila sa sarili lamang sinabi iyon. Kumunot ang noo niya. Ang alin? Bahagya itong ngumiti. Umangat ang kamay nito at hinaplos ang kanyang pisngi. Naririnig kong ginigising mo ako, pero nang magising ako, wala ka na. Mabuti na lang at panaginip lang iyon. I thought I would never see you again, just like the first time we met, sabi nito. Nakamang na tiningnan niya ito. Ikaw kasi, bigla kang nawala noon. Hindi mo alam kung gaano ako hindi matahimik tuwing naiisip ko na iyon na ang huling pagkikita natin, tila nanunumbat na sabi nito. Hindi siya makapagsalita. Inaantok pa ba ito? Bakit bigla na lang itong nagsalita ng ganoon? Parang napaka-imposible naman na tulad niya ay nanghinayang din ito noong mga panahong ang akala niya ay hindi na uli niya ito makikita. Malamang ay isa na naman sa mga joke nito ang inagsasabi nito. Tumawa siya ng pilit. Okay, tigilan na natin ang joke na ito. Malilate na tayo. Bumangon ka na riyan, aniya rito. Binawi niya ang braso niya rito, ngunit hindi siya binitiwan nito. I'm not joking, Jasmine, seryosong sabi nito. Napatitig siya rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Amir, if this is one of your childish games again, I'm not buying it, okay? Malilate na tayo, aniya rito. Napapitlag siya ng hawakan nito ang batok niya at hinila siya payuko rito. Nanlaki ang mga mata niya nang walang babalang siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Ibang-iba iyon sa halik na iginawad nito sa kanya nang nagdaang hapon. This time it was a deep, sensuous kiss that made her head spin. Napapikit siya at napadapa sa dibdib nito dahil bigla siyang nawalan ng lakas. Ang isang kamay nito ay naglakbay patungo sa kanyang baywang pagkatapos ay niyakap siya nito. Tuluyan na niya itong nakubabawan. She gasped against his mouth when she felt something hard poking against her stomach. Tumigil ito sa paghalik sa kanya. Pareho silang hinihingal habang nakatitig sa isa't isa. Hindi ka pa rin ba naniniwalang seryoso ako? Namamaos ang boses na tanong nito sa kanya. Hindi siya nakasagot dahil nararamdaman rin niya ang sensasyong idinulot ng halik nito sa kanya. Aware na aware din ang katawan niya sa nararamdaman niya sa bandang tiyan niya. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo sinasabing naniniwala ka sa akin. Sa tingin mo magsasayang lang ako ng oras na kunin ang atensyon mo kung hindi ako seryoso sa iyo. I'm trying my best to make you see how much I feel for you. Jasmine, geez, why can't you see it? Tila nafu-frustrate na tanong nito. Amir, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa biglaang revelasyon nito. Huminga ito ng malalim, saka ngumiti. Kapag kuwan ay maingat na tumagilid ito dahilan upang mapahiga siya ng patagilid paharap dito. You don't have to answer now, Jasmine. Take your time. At least, alam ko na naniniwala ka na sa akin.
Ang gusto ko lang, sa halip na maghanap ka ng maghanap sa kung saan-saan, try to look at me, okay? Nakangiting sabi nito. Napatango na lang siya sa kawalan ng masabi. Bahagyang pinisil nito ang kanyang pisngi, pagkatapos ay binitiwan na siya nito at saka bumangon. Mag-ayos ka na, kumatok ka sa labas kapag natapos ka ng magbihis para ako naman ang mag-aayos, sabi nito, saka lumabas ng silid. Sa halip na tumalima, tumihaya pa siya sa kama, tinutap niya ang kanyang dibdib. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Mukhang siya ang nananaginip. Hindi siya makapaniwalang gagawin at sasabihin ni Amir ang mga bagay na iyon sa kanya. Try to look at me, naalala niyang sabi nito sa kanya. Tumitig siya sa kisame, na parang hindi kita tinitingnan. Ikaw na nga lang ang lagi kong nakikita, paanas na sabi niya. Safe, hinihingal na sabi ni Jasmine pagdating nila ni Amir sa venue ng conference. 5 minuto na lamang ang natitira bago mag-alas 9 nang makarating sila roon. Sinalubong agad sila ng mga organizer at iginiya sila patungo sa pwesto nila. Sa buong event ay pinilit niya na ituon ang atensyon sa nagsasalita sa stage. Bilang secretary, dapat ay marami siyang may sulat na note. Ngunit tuwi na ay hindi niya maiwasang pasimpleng sulyapan si Amir sa kanyang tabi. Hindi tulad niya, tutok na tutok ang atensyon nito sa nagsasalita, dahil nagmamadali sila, hindi na nila nagawang mag-usap habang nasa biyahe sila. Kahit paano ay narilib siya roon. Hindi niya alam kung makakakilos siya ng normal kung bigla nitong bubuksan ang tungkol sa pinag-usapan nila ng umagang iyon. Inalis niya ang tingin dito at muling tumingin sa nagsasalita. Gumagalaw ang kamay niya upang isulat ang mga naririnig niya, ngunit hindi naman niya iyon naiintindihan. Muli ay pasimpleng sinulyapan niya si Amir. Napapitlag siya nang masalubong niya ang mga mata nito. Automatikong nag-init ang kanyang mukha. Jasmine, don't be rude to the one who's talking. Focus, pabulong na sabi nito sa kanya, saka tila na-amuse na ngumiti. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin dito. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. Kung umakto siya, parang wala siyang sinabing nakakawindang sa akin. Hindi ko talaga masundan ang takbo ng isip niya. Gayunman, sa buong araw ng conference, kay Amir pa rin nakatuon ang halos lahat ng atensyon niya. Kumain muna tayo bago tayo bumalik sa Maynila. I'm starving, ani ni Amir. Pabagsak na humiga ito sa kama. Nanatiling nakatayo si Jasmine. Bumalik sila sa malaking bahay upang magayos at kunin ang mga gamit nila. Tumayo ka na riyan para makaalis na tayo, aniya rito. Sa halip na bumangon, tiningnan lang siya nito. Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng magpahinga kahit 10 minutes lang? Tila nagrereklamong tanong nito. Kapag kuwan ay tinapik nito ang malaking espasyo sa tabi nito. Maupo ka muna rito. Hindi ka ba napapagod sa pagtayo riyan? Humalukip-kap siya. No, thanks. The last time I lay in bed beside you, you did something, nakaingos na sabi niya rito. Na parang hindi ka nag-enjoy, pabulong na sabi nito ngunit narinig niya iyon. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Tumawa ito at saka bumangon. Joke lang, mabilis na bawi nito. Maya-maya lang ay bahagyang nawala ang ngiti nito. But do you really hate it that much that I kissed you? Mahinang tanong nito. Hindi siya nakasagot. Napatitig siya sa mga mata nito. Tila tumatagos sa kanyang pagkatao ang titig nito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib kaya nag-iwas siya ng tingin. It's not that I hate it, mahinang sagot niya, pagkatapos ay nag-init ang kanyang mukha. You didn't hate it, malakas na tanong nito. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya na tumayo ito at naglakad palapit sa kanya, pagkatapos ay huminto ito sa harap niya. Jasmine, hindi siya tuminag, ngunit maya-maya lang ay napasinghap siya nang ikulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito, pagkatapos ay iniharap siya nito rito. Muling nagsalubong ang kanilang mga mata. There was a glint of anticipation in his eyes. That means you like it, right? Tanong nito sa kanya. I guess, mahinang sagot niya. Pakiramdam niya ay lumubo ang puso niya nang ngumiti ito ng maluwang. He suddenly looked like an adorable child who had just received wonderful gift for his birthday. Bigla siyang niyakap nito ng mahigpit. Pakiramdam niya ay nagwala na naman ang mga paru-paro sa sikmura niya nang magkadikit ang kanilang mga katawan. Sige, kahit paano ay okay na yung isinagot mo. Pero sa susunod, hindi lang I guess, ang isasagot mo kapag tinanong uli kita. Pabirong sabi nito habang nakasubsob ang mukha nito sa kanyang buhok. Hindi niya napigilang tumawa, marahil sa ibang pagkakataon ay hindi siya matatawa sa sinabi nito, ngunit ng mga oras na iyon ay gusto niyang tumawa ng tumawa. Wala sa loob na napahawak siya sa mga balikat nito. Hay, nako, kahit sensitive siya sa edad niya, may mga oras na para siyang bata. Kung dati ay not to turn off siya sa lalaking mas bata sa kanya, sa pagkakataong iyon ay tuwang-tuwa siya. Siguro ay dahil si Amir ang kasama niya. You might not be my ideal man, but I think I'm falling in love with you.
Damang-dama ni Jasmine na malaki ang nagbago sa pagitan nila ni Amir habang nasa biyahe sila pabalik sa Maynila. Tuwing nagkakatinginan sila, sabay silang napapangiti. Tila natural na rin dito ang paghawak sa kamay niya tuwing may pagkakataon ito. Hindi niya binabawi ang kamay niya dahil masarap sa pakiramdam ang paghawak nito. Kahit gabing-gabi na sila nakabalik sa Maynila ay nagpumilit pa rin ito na ihatid siya hanggang sa apartment niya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisiguro na nakapasok ka na sa loob ng bahay mo, sabi nito nang nasa tapat na sila ng apartment niya. Oo na nga, nakangiting sabi niya. Gumanti ito ng ngiti at pinisil ang kamay niya. I'll walk you to your door. Hindi pa man sila nagsisimulang maglakad ay natigilan siya nang matanaw niyang bukas ang ilaw sa loob ng apartment niya. Mukhang napuna rin iyon ni Amir dahil biglang humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. May pinag-iwanan ka ba ng bahay mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Wala, kinakabahang sagot niya. Nagpatiuna itong naglakad. Nanatili siya sa likuran nito hanggang sa makarating sila sa tapat ng pinto ng bahay niya. Lalo siyang kinabahan nang makarinig siya ng kung anong ingay mula sa loob. Pinisil ni Amir ang kamay niya, pagkatapos ay binitiwan siya nito at sinenyasang umatras. Tumango siya at humakbang paatras. Sinubukan nitong pihitin ang doorknob. Nang hindi yun bumukas ay kumatok ito ng malakas doon. Muli ay nakarinig sila ng pagkilos mula sa loob. Kapag kuwan ay biglang bumukas ang pinto, nakaporma ng lalaban si Amir nang makarinig sila ng matinis na boses. Ate, umawang ang mga labi niya nang bumungad sa kanila ang dalawang batang lalaki na anak ng kanyang papa. Jojo, Joey, anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong niya sa mga ito. 3 taon ang nakalilipas mula nang huli niyang makita ang mga ito. Papa, bulalas niya nang sumungaw ang kanyang ama sa pinto. Jasmine, ilang araw na kitang tinatawagan pero unattended ang cellphone mo. Hindi ka rin tumatawag sa amin. Nag-alala ako kaya nagpasya kaming pumunta rito. Pero nang dumating kami rito kaninang umaga ay wala ka naman. Mabuti na lamang at mabait ang landlady mo. Nang mapatunayan ko sa kanya na pamilya mo kami, ay ipinahiram niya sa amin ang duplicate key ng apartment mo, paliwanag ng papa niya. Mabilis na napalitan ng guilt ang kaba niya. Sorry po, nagpalit kasi ako ng number. Nawala sa isip ko na ipaalam sa inyo, nahihiyang sabi niya. Sinulyapan niya si Amir na tahimik na nakamasid sa kanya. Bahagya niyang nginitian ito. They're my family. Thank you for worrying about me, aniya rito. Ngumiti ito, saka bahagyang tinapik ang ulo niya. No problem. Sino ang lalaking kasama mo? Nakakunot ang noong tanong ng papa niya sa kanya. Napangiwi siya nang makita niya ang pagdududa sa mukha ng kanyang papa. Bago pa siya makasagot ay sumungaw ang madraste niya. Pa, ganyan mo ba dapat harapin ang anak mo, pagkatapos ng matagal ninyong hindi pagkikita? Nginitian siya ng madraste niya. Welcome home, Jasmine. Pinakialaman ko na ang kusina mo. Pa, bakit hindi mo muna sila papasukin? Bahay ito ni Jasmine. Bahagyang umatras ang papa niya upang bigyan sila ng daan, ngunit nanatili pa rin itong nakatitig kay Amir. Sinulyapan niya si Amir upang humingi ng paumanhin dito, ngunit nginitian lang siya nito na tila hindi nababahala. Bahagya pa siyang itinulak nito upang maunang pumasok. Napabuntong hininga siya, bakit parang biglang gumulo ang sitwasyon? At dito na po, nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.